Amen. So yan. Good morning, my brothers and sisters. Welcome po sa ACF. And are you ready to welcome our Lord this morning? So yan, it's okay na. So indeed, we are blessed to be in this place once again to worship and to give the best worship and praise to our living God, to our one God alone. So may I invite everyone to please stand. Let's start our worship. Yan. So allow me first to read 1 Corinthians chapter 8 verse 6. It says here, "Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist." Praise God upon the reading of His Word. Come on, let's use our hands. Let's give our best clap offering to our God this morning. And let's sing this, one God, as one church, as one family. Come on, let's sing this. No other God is like the Lord. There's never been and never will be. You are powerful, all powerful, yet merciful in how He gave us His Son to save us. One God, one faith in Christ who died to set us free. One body, one spirit, believing in one glorious hope. United we worship Him, united we bow to Him. One God who is over all. Come on, let's sing no other name. Sing this. No other name could ever save. Defeated them and conquered the grave. You are the risen King, the risen King, the living Word, the living Word. Led by His Spirit, as one church we worship. One God, one faith in Christ who died to set us free. One body, one spirit, believing in one glorious hope. United we worship Him, united we bow to Him. One God who is over all. Sing holy. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy words shall praise thy name in earth and sky and sea. Sing holy. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Oh, one God, one faith in Christ who died to set us free. One body, one spirit, believing in one glorious. One God, one faith in Christ who died to set us free. One body, one spirit, believing in one glorious hope. United we worship Him, united we bow to Him. One God who is over all. One God who is over all. One God who is over all. Come on, let's continue to worship our God.
Let's sing hallelujah for His goodness and His mercy endures forever. Let's sing. Come on, brothers and sisters. Come on, let's sing this. Lord, you are good. Yes, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, you are good and your mercy endureth forever. 'Cause people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Come on, sing once again. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Come on, sing. 'Cause Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation from and tongue, from generation generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. we worship you for who you are. Yeah, yeah. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, why, yes, why, yes, why. So good, yeah. Yes, why, yes, why, yes, why. Sing, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. Yes, you are good all the time, all the time. You are, yes, you are good. You are good. All the time, all the time, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. From east to west, let's sing, Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For the last time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And people from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. come on, church. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, yeah. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, for who you are, For who you are, for who you are, who you are, for who you are. you You are good. Yes, Father, we proclaim in this place. Yes, Father, our orchestrator, our way maker, the promise keeper. If we limit our mind, oh God, in this word alone, Father, we can say, oh God, that they might fail us, Father, but in you, there is no failure. There is always victory and hope, Father. Come on, let's sing this. You are here, moving in our midst.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship, I worship. Oh, you are here, filling every heart. I worship you, I worship, I worship. Oh, you are here, you are here, turning every life. I worship you, I worship, I worship. Oh, you're mending every heart, mending every heart. I worship you, and I worship you, 'cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you never change. That is who you never fail. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. And even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, and that is who you are. 'Cause you are Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, and that is who you are. We say we call you
worker, promise keeper, the light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Let's continue to declare His goodness to each one's life. Let's sing this. Let's sing the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. See, I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Come on, church, sing. And all my life, All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Father, forever we'll sing your goodness, because you are faithful, God, that despite and in spite of our shortcomings and unfaithfulness, you are still God. You are still that one God, oh God, that we are worshiping, Father. So here we are, oh God, as one church, as one fellowship, as one faith, believing that you are our glorious hope, Jesus. Give us this Sunday, Father, to honor and to bless your name alone, Father. Lord, you know our hearts and our mind, God. And alam na alam mo, Father, kung sino po kami, more than we knew ourselves, Father. And Lord, it is our prayer, God, that may you continue to be in this place, and may we be able, oh God, to fill up your presence and your throne, oh God, with songs, with our worship, through listening to your word, by giving our offering and your tithes, Father. Lord, thank you, God, for this morning, Father. May you accept us as your living sacrifice, Father. And Lord, we pray that may you open the hearts and the minds of each one, Father, so that we could be able, oh God, to know you more and to seek you more, Father, and to know you better, Lord. Panginoon, may you accept our worship and our praises and the thanksgiving, Father. This is our prayer. In the powerful name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Let's give God a round of applause. Amen. You may now be seated. Good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating worship this time. So, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan sa aming buhay. So, ina-appreciate po namin yung ginagawa ng Panginoon sa aming buhay. Kaya sabi ko, grabe yung mga miracle na ginagawa ni Lord sa buhay namin. Dahil may mga time na grabe yung pinagdadaanan, but sinasabi namin, Lord, grabe ka kung paano nyo sinurvive yung aming mga buhay. Kung paano nyo sinurvive yung aming pangailangan sa bawat araw. So, alam ko po na lahat po tayo ay thankful sa Panginoon dahil po sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. So, before we start, ating palakpakan yung ating buhay na Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. So, nag-i-extend po kami ng pagpapasalamat sa lahat po ng mga members dito po sa Naga. Thank you po sa mga unexpected na tulong na binibigay or ini-extend nyo po para sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng mga members ng Naga. So, this time, bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa araw na ipinagkaloob nyo sa amin, na nagagalak po kami na nandito po kami sa inyong bahay sambahan para, Lord, makinig sa inyong mga salita. Allow nyo, Lord, yung inyong Holy Spirit na mag-minister sa bawat puso ng bawat isa, Lord. At bigyan nyo po ako ng katalinuhan, kaalaman kung paano, Lord,
i-share yung inyong mga salita. Alam ko po na limitado lang po yung kaalaman ko. But alam ko, Lord, na gagamitin niyo ako in the simple way na pamamaraan. Lord, ingatan niyo yung inyong mga anak na nandito ngayon. At Lord, sana po, meron po kaming malaking matutunan sa inyong mga salita ngayong oras na to. Lord, ibabalik namin ang pagpapasalamat, pagpapuri sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Noong 2012, si Lynn Hindrange at ang kanyang asawa is nag-picture-picture sila. In the other words, nag-selfie-selfie. Diba? Yun yung ginagamit natin ngayon na time. Selfie-selfie. Then, naka-decide sila na pumunta sa isang lugar or sa tinatawag na work sa summer camp para magtulong sa mga taong nangangailangan or sa mga batang nasa orphanage. So nakadesisyon sila na pupunta doon sa isang lugar, then doon sa work para tumulong sa mga batang nangangailangan, especially yung mga batang nasa orphanage. So sa panahon na pumunta po sila sa kanilang pupuntahan, meron po silang nadaan ng isang batang babae. Then, nakaupo, nag-iisa, nalulungkot. Then, ang ginawa ni Mrs. Lynn Hindrange is kanyang nilapitan yung bata. Then, tinanong ni Mrs. Lynn Hindrange, sabi niya, ano yung pangalan mo? Then, yung bata sumagot naman, sabi niya, ako po si Maria. Then, yung bata hindi po tumingin kay Mrs. Lynn Hindrange. Then, sabi ni Mrs. Lynn Hindrange, gusto ko makita yung maganda mong muka. Then, agad naman tumingin yung bata. Then, sa time na tumingin yung bata is, merong napansin si Mrs. Lynn Hindrange na mayroon siyang diferensya or meron siyang something terrible wrong sa kanyang kabilang mukha. Nasunog siguro, then yung may kunting diferensya yung kanyang mata. So, to make the long story short, pina-check up siya sa isang Korean doctor. Ang pangalan ng doctor is si Ming Wang. Napag-desisyonan na ipa-surgery ito at merong 25 step na dapat gawin para magiging successful or para magiging okay yung bata. Napag-desisyonan na ipa-surgery ito at merong 25 step ang dapat gawin. Then, bawat step is hindi po masigurado yung outcome kung magiging successful ba or magiging failure yung kanilang operation. So, pero ang isang doktor, nagsabi siya sa kanyang sarili na posible na maliit lang yung tsansa na mapagaling yung bata. Pero ang mindset ng isang doktor, sabi niya, pero naniniwala siya na ang Diyos ay powerful at may kakayahang maging posible ang mga imposible. Sa time na natapos ang surgery, laking tuwa nila dahil nagiging successful sila sa kanilang operasyon. Sabi ng isang doktor na ang Panginoon talaga ang nag-create ng kanyang plano para magiging successful ang kanilang ginawa. Then sa time na nagiging okay ang lahat, tumingin si Maria sa salamin at sinabi niya, I am so pretty. Maria looked back again sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Kumbaga, hindi niya po na-imagine kung paano po nag-work yung Panginoon sa kanyang buhay. Para kay Maria, parang sa tingin niya, imposible na mangyari. But napagtanto niya na ang lahat ng mga bagay, may plano ang Panginoon. Kahit yung mga posible, yung imposible, is yung mga imposible kayang gawing posible ng ating Panginoon. So, ang mensahe ng, kumbaga, ang tangpo ng mensahe natin ngayong umagang ito is nag-i-emphasize din ng miracle na na-experiensyahan ng mga disciples ni Jesus nitong time. So, ang libro ng Mateo sinulat para maipakita sa lahat na si Jesus ay isang hari na ipinangako ng Diyos Ama sa kanyang prophecy na maipakita sa lahat kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa mundong ito.
So in Matthew chapter 8 verse 23 and 27, ipinakita ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung ano ang kaya niyang gawin na mga miracle sa mundong ito. Ang tanong sa atin, na-experiencehan na ba natin yung mga miracle galing sa Panginoon? Naka-experience na ba tayo ng mga miracle na galing sa ating Panginoon? Sino po yung nakaka-experience na? Yung sa time na sa tingin mo, grabe na yung problema, yung ating buhay, but nandiyan yung Panginoon na tinulungan tayo at hindi tayo pinabayaan. So ang tema po ng ating mensahe ngayong umagang ito, experiencing the miraculous work of Jesus. Experiencing the miraculous work of Jesus. So ang ating passage makikita po sa Matthew chapter 8 verse 23 and 27. So every Christian should experience the miraculous work of Jesus. But the biggest question is, kailan ba natin mai-experiensyahan ang mga milagro ni Jesus? Kailan ba natin mai-experiensyahan yung mga miracle ni Jesus? First is, even in times of trouble. Even in times of trouble. Diyan po natin mabuprove or diyan po natin mai-experiensyahan ang mga miracle ni Jesus even in times kung nasa trouble po yung ating mga buhay. Verse 25 and 26 ng Mateo. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga kanyang alagad. Sabi nila, Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Verse 26, ngunit sabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya at pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Lumapit sa kanya ang kanya mga disipulo dahil sa sobrang takot na kanilang naramdaman o kanilang nararanasan. Dahil that time, malapit na silang malunod at wala silang ibang malapitan kundi si Jesus lamang. Sa time na humingi sila ng tulong kay Jesus, agad naman itong nag-response dahil that time nakatulog si Jesus. In verse 26, ipinakita ni Jesus ang kanyang kayang gawin o ang kanyang authority sa pamamagitan ng pagpapatigil ng mga alon at hangin sa pamamagitan ng salita lamang. Binigyan niya ng solusyon ang takot ng kanyang mga disipulo at immediately nagkaroon sila ng kalinawan. Dito simple nagpapahiwatig mga kapatid o nagpapahiwatig sa kanila na walang hindi kayang gawin ang Diyos kahit pa ang mga trouble na nangyayari sa kanilang mga buhay. Diyan na prove kung paano nag-work, kung paano gumawa ng paraan or ng ginawa ng Panginoon. Then sa buhay din natin mga kapatid, dito sa mundong ito, maraming mga pangyayari ang nagaganap sa ating buhay. Grabe ang mga trouble, mga problema, ang ating pinagdadaanan. Siguro ang iba sa atin may mga panahon na nakakaranas tayo ng pait, kahirapan ng ating sitwasyon at nafe-feel natin yung bigat na ating pinagdadaanan. Katulad ng mga disipulo ni Jesus, sa time na naka-experience sila ng trouble sa kanilang buhay, wala po silang ibang hinilingan or hiningian ng tulong, kundi kay Jesus lamang. Meaning mga kapatid, na kung nakakaranas man tayo ng matitinding pagsubok, isipin po natin palagi na nandyan yung ating Panginoon na handa tayong tulungan at hindi po tayo pabayaan. Yung dapat ang natin gawin is di po tayo matakot dahil nandyan po yung ating Panginoon. At kaya niyang solusyonan yung mga bagay na ating pinoproblema sa ating buhay. Ang rason lang kung bakit hindi nasusolusyonan yung ating problema, kasi natatakot tayong lumapit sa Panginoon. Ang Panginoon, kahit gaano pa kabigat yung mga problemang ating pinagdadaanan, kayang solusyonan ng ating Panginoon yan. Basta lang kumapit tayo sa pag-asa at isasabi natin, Lord, alam ko na hindi niyo po ako iwan. Alam ko, Lord, na sa lahat ng battle na aking nararanasan sa aking buhay, alam ko po na nandyan po kayo.
at hindi niyo po ako iiwan. Mga kapatid, ito po dapat nating tandaan. Kung bibigyan ka ng Diyos ng problema na kasing laki ng barko, huwag kang matakot or mag-alala. Alam mo kung bakit? Dahil bibigyan ka rin ng Diyos ng solusyon na kasing lawak ng dagat. Yung problema natin minsan parang barko. Grabe yung tingin natin, parang barko na yung laki. Pero hindi daw tayo dapat mabahala or matakot dahil bigyan tayo ng solusyon ng Diyos na kasing lawak ng dagat. Ang dapat lang nating gawin is manalig tayo sa Kanya at magtiwala, mga kapatid. Ang lahat ng ating mga problema is may solusyon po yan. Hindi po natin dadagdagan ng isang problema, yung problema natin. Kasi minsan yung ginagawa natin, imbis na nagkakaproblema natin, dinadagdagan natin. Imbis na hingi tayo ng tulong sa Panginoon, minsan tayo yung gagawang hakbang, gumagawa tayo ng sarili nating hakbang. Dahil yung solution na yun, di naman naayos yung problema na ating pinagdadaanan. Mga kapatid, ang solusyon ng ating problema hindi po makikita sa mga bagay dito sa mundo. Makikita po natin yan doon sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito yung dapat nating tandaan. Sa bawat pagsubok na ating dinadanas natin ngayon, sa mga luha na pumapatak sa mga mata natin, sa bawat sugat at hapdi na tinitiis natin, lahat yan dapat nating pasalamatan sa ating Diyos. Dahil dyan tayo hinuhubog para magiging matatag tayo sa ating mga buhay. Kailan ba natin mararanasan ang mga miracle ni Jesus? Pangalawa po, even in times of fears. Kailan ba natin mararanasan ang mga milagro ni Jesus? Even in times of fears. Verse 26, ito po yung sabi. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya. Pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Nakita ni Jesus na grabe yung struggle, yung takot ng kanyang mga disciples. At sinabi ni Jesus sa kanila, napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Dito gustong patunayan o ipaintindi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Nasa kanilang pagsunod sa kanya, kinakailangan na magiging matatag sila, matapang sila sa pagharap o sa mga takot na pwede nilang mararanasan. At sa kahit anong pagsubok na darating sa kanilang mga buhay, isipin po nila palagi na nandyan siya at basta lang ang dapat nilang gawin is paniwalaan lang nila kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil kahit ano pa ang mga trahedya, ang kanilang pwedeng daanan ay assure na nandyan ang Panginoon na magkukontrol sa lahat ng pangyayari. Ito po simple nagpapaintindi sa kanila na kung kasama nila ang Diyos sa kanilang buhay, wala silang dapat katakutan dahil kasama nila ang Panginoon. Ano ba yung kinakatakutan natin sa ating buhay ngayon? Problems? Material things? Pera? Kasi minsan natatakot na tayo kaya baka maubusan na tayo ng pera. Pero nakakalimutan natin na ang source ng lahat is nasa ating Panginoon. Mga kapatid, may mga panahon na nakakaranas tayo ng takot dahil sa sobrang dami ng ating problema. Minsan panghihinaan tayo physically and emotionally, then pati yung ating spiritually nanghihina na din minsan dahil sa walang tigil mga problemang dumarating sa ating mga buhay. At ito ang nagiging rason kung bakit tayo natatakot. Mga kapatid, kung ano man yung ating kinatakutan ngayon, nakikita po yan ng ating Panginoon. Alam po yan ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon na sa time na natatakot tayo, lumapit tayo sa Kanya at sa Kanya tayo hihingi ng tulong. Hindi po tayo hingi sa mga tao hindi tayo uuna sa mga taong sa mga matalik nating kaibigan. Unahin po natin yung ating Panginoon dahil siya yung mag-guide sa atin sa tamang direction. Kung ano po yung ating kinatakutan, hindi po tayo dapat matakot.
kasi kasama po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po natin kakalimutan na binigyan tayo ng Diyos ng kasiguraduhan sa ating mga buhay na hindi dapat tayo matakot dahil nandiyan siya at hindi tayo papabayaan. Isipin natin ito mga kapatid, na kung iwan man tayo ng mga taong mahal natin sa buhay, iwan man tayo ng ating mga matalik na kaibigan, mayroon isang Diyos na kailanman hindi tayo iiwan. Nandiyan po yung ating Panginoon. Minsan natatakot tayo dahil nawawala yung mga taong mahal natin sa buhay. Kusang umaalis sila sa ating buhay. Yung mga matatalik nating kaibigan, natatakot tayo kasi nawawala sila. Huwag natin takutan na nawawala sila or kusang umaalis sila sa ating buhay. Katakutan natin kung yung Panginoon or yung Panginoon is hindi po nag-i-stay sa ating mga buhay. Mga kapatid, remember po natin to. Iiwan man tayo ng mga taong mahal natin sa buhay, pero mayroon isang Diyos na kailanman hindi tayo iiwan. Ang tanong sa atin ngayong umagang ito, bakit ba inaalaw ni Lord itong mga pagsubok sa ating mga buhay? Bakit inaalaw ni Lord yung mga pagsubok na to? Ang sagot, dahil ini-equip tayo ni Lord and sinishape tayo para maging matatag tayo sa mga hamon natin sa ating buhay. Hindi po natin iniisipin na sa time na darating yung mga problema sa ating buhay, iniisip natin minsan na pinapahirapan tayo ng Diyos. Hindi po tayo pinapahirapan ng Diyos. Piniprepare tayo ng Diyos para sa isang blessing. Kung nararanasan man natin yung matitinding pagsubok, isipin po natin kapatid, na ini-equip and sinishape tayo ng Panginoon para sa isang bagay na gusto niyang ibigay para sa atin. Remember this, Christian. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is in silent, He is doing great for you. Sa time na sa feeling natin parang napapabayaan na tayo, parang feeling natin silent lang yung Lord. Pero wag tayong wag natin ko-questionon si Lord kung bakit siya silent. Alam niyo kung bakit? Sa time na silent yung ating Lord, meron po siyang ginagawa na mabuti para sa atin. Kasi minsan lang tayo, pag konting problema lang, nagre-react tayo, natatakot tayo. Baka minsan yung negosyo natin, malulugi tayo. Baka matanggal tayo sa ating trabaho, ganun. Pero hindi tayo dapat matakot. Kasi kasama po natin ang ating Panginoon. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Remember this, God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is in silent, He is doing great for you. Pangatlo po, kailan ba natin mararanasan ang mga milagro ni Jesus? Pangatlo po, even in times of confusions. Even in times of confusions. Kung ating titignan ang verse 27, ito po yung sabi ng verse 27. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. Dito ipinakita ni Jesus ang Kanyang mga milagro. At dito makikita na namangha sila sa mga pinagagawa ni Jesus. Dahil ang rason, kulang yung kanilang pagkakakilanlan kay Jesus at nalilito sila tado yung kanilang kaalaman para sa Kanya. In verse 27, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uring tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. Sa panahon na ito, binigyan sila ng kalinawan ng kanilang pagkamangha sa pamamagitan ng Kanyang pag-reveal ng Kanyang sarili sa kanila para kanilang malaman or paniwalaan siya. Na siya ay hindi lamang ordinaryong tao, kundi Diyos na makapangyarihan at Diyos na kanilang tagapagligtas. Mga kapatid, sa buhay din natin, may mga panahon na namamangha din tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay.
May mga panahon na grabe yung hirap na pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. Pero minsan namamangha tayo sa Kanya kung paano niya sinusolusyonan yung mga problemang ating pinagdadaanan. Mga kapatid, patunay lang na ang ating Diyos ay totoo. Hindi po fake yung ating Diyos, kundi totoo siyang Panginoon. Dahil sa time na nagdudurusa tayo, sa time na naghihirap tayo, pinapatunayan talaga ng Diyos at pinaparanas sa atin yung Kanyang mga miracle sa ating mga buhay. Kaya dapat lang mga kapatid, na paniwalaan natin siya na kaya niyang baguhin ang mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Isang bagay po na grabe po yung struggle ko po noon. Yung bago kami pumunta dito sa Bicol, sabi ko, ano kaya yung pwede naming maranasan dito sa Bicol? Ano kaya yung posible naming mararanasan? Natatakot yung asawa ko kung bakit, sabi niya, bakit nakapag-decide tayo na pupunta ng Bicol. Sabi niya, number 1, Bisaya yung nakasanayan mo. Then, pagdating mo doon sa Bicol, mag-a-adjust ka. Mag-a-adjust ka ng lingwahe. Number 1 sa kultura at sa lingwahe. Dahil yung nasanayan mo is Bisaya. Baka pagdating mo doon, Bisaya yung iwawali mo sa mga members. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, alam ko na hindi niyo po ako pabayaan. Alam ko po na mayroon pong takot sa aking puso, sa aking buhay. Pero naniniwala po ako na hindi niyo po ako pabayaan. Eh, sabi ko sa sarili ko, nag-quote ako ng isang verse na paborito ko talagang verse. Philippians 4:13, sabi ko, I can do all things through Christ who gave me a strength. Hindi ako matatakot kasi alam kong kasama ko ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Kaya kahit anong mangyari sa atin, sa ating pupuntahan, alam kong hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Sabi ko nga sa Kanya, ngayon pa tayo aatras na na-experiensyahan na natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pina-experience ng Diyos na sa time na walang-wala tayo, pinrovide ni Lord yung ating pangailangan. Kasi minsan sabi ng misis ko, baka pagdating natin dito, baka grabe yung madanasan namin. Pero sabi ko, alam mo natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi ko sa Kanya, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi minsan, nag-i-struggle din siya sa akin. Sabi niya, baka hindi ka makakasurvive. Baka ilang buwan, baka uwi na tayo. Sabi niya. Kasi, kumbaga nag-i-struggle kasi siya sa akin sa kaya kong gawin yung kakayanan. Kasi, hindi naman talaga ako kasing talino talaga ng ibang preacher. But sinasabi ko sa sarili ko na alam kong gagamitin ako ni Lord. Then, yung buhay ko ipapagamit ko to kay Lord. Alam ko na pumunta ako ng Bible school na kahit isang bersikulo wala akong alam. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, I will trust you. Naniniwala ako sa iyo, Lord, na kahit yung anak niyo po ngayon, na walang naalaman sa inyong mga salita, alam ko pong gagamitin niyo po kami. May mga times na nag-i-struggle. May mga times din na naka-experience kami sa Milaor na walang-wala talaga. But pinaprove talaga ni Lord. Mayroon siyang ginagamit ng mga tao para masupply ang aming pangailangan. May mga time doon talaga na sabi niya sa akin, Han kasi yung tawagan namin, Han, social, di ba? Sabi niya, Han, ito na lang talaga yung last natin na isasaing. Hindi lang talaga ako nag-imik. Then, one time, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa amin. Wala na tayong isasaing this tanghali. Then, hindi po kami nag-expect. Dumating si Kuya Jaime. Bit-bit niya yung 5 kilos na bigas. Then, di lang po yun yung na-experience namin. Meron po kaming pinsan dyan sa Kamaligan na hindi po talaga ako nag-share sa kanya. Yun din na time. Sabi ko, grabe ka Lord. Pumunta siya doon sa bahay namin yung pinsan ko. Hindi niya alam kung ano yung sitwasyon namin. Bit-bit niya din yung 5 kilos at yung grocery. Then sa pagkagabi nun, di din kami nag-expect na mayroon ding dala yung elder namin na 5 kilos. Then sa isang araw,
na-provide po yung aming need. 15 kilos. Sabi ko, Lord, grabe po kayo ka-amazing sa buhay namin. Sa time na walang-wala, time na grabe yung takot namin, time na nagka-trouble, sa time na grabe na yung aming feeling, naghalo na kasi walang-wala na talaga. Pero pinakita nyo, Lord, yung mga miracle na ginagawa nyo sa amin. Sabi ko nga sa asawa ko, kung na-experiensyahan na natin yung kabutihan ng Diyos, bakit pa kailangan natin siyang tanungin? Dahil alam naman natin na kaya niyang isupply kung ano yung mga dapat na isupply para sa atin. So mga kapatid, ang challenge sa bawat isa sa atin. Iba-iba po yung ating na-experiensyahan sa ating buhay. Pero kakapit tayo sa pag-asang hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. God bless at magandang umaga po sa ating lahat. So hello, for our offertory text, thank you, Pastor Dennis, for that wonderful message. And for our offertory text, let me read the verse from Luke 6:38. In this verse, matutunghayan po natin yung napakagandang promise ni God. So Luke 6 verse 38, give and it will be given unto you, a good measure pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So sinasabi dito na ano man ang ibigay na sa inyo ay bibigay ni Lord. Yan ang promise sa atin ni Lord. Yan yung napakagandang promise na binigay sa atin ni Lord pa nagbibigay ka. So in my life, sa pagiging estudyante, I have experience na magbigay din sa church. So my testimony is, it is really true na pag nagbigay ka, in some way, ibibigay yun ni Lord pabalik. So, let us all, I encourage you all to give, not reluctantly, but not under compulsory, but galing po sa heart natin. So, yun po lamang. So, let us pray sa tithes and offerings. So, Lord, thank you for this tithes and offerings na ibigay ng mga church members. Lord, use this money to be used para sa mga sa pagpapalago at sa pagpa-share ng mga word of God at pagpapalago rin po ng church. Thank you for everything. In your pray, amen. Low. I am running to your promise, holding fast to everything you've said to me. You can take me through the fire, you could ignite the flame inside of me. I'm on the road less traveled, I'm on my way to your heart, Lord. And now I see, you will show me your
soul longs only for you. Let me hear your voice resounding, your words creating a brand new heart in me. My desire is to love you. You're the light that will guide me through the night. You were with me in the battle, bringing peace to the war inside my heart. I know your love's no limits in every space. Your love invades. You're calling me out, and I'm ready. Open up my eyes to see you, my mind to know you. My soul longs only for you. Let me hear your voice resounding, your words creating a brand new heart in me. To live in grace so wonderful. All I want is to be where you are, to know your love so beautiful. Oh Lord, show me your heart. To live in grace so wonderful. All I want is to be where you are, to know a love so beautiful. Oh Lord, show me your heart. Open up my eyes to see you, my mind to know you. My soul longs only for you. Let me hear your voice resounding, your words creating a brand new heart in me. Open up my eyes to see you, my mind to know you. My soul longs only for you. Let me hear your voice resounding, your words creating a brand new heart in me. Open up my eyes to see you, my mind to know you. My soul longs only for you. Let me hear your voice resounding, your words creating a brand new heart in me. So hello, once again, good morning po and welcome sa ating Sunday service. So for our further announcement, we have every Sunday at exactly 9:30 we'll start our church worship service. And for our outreach ministries, at Milaor, their service starts at 8 a.m. And at San Fernando, every Saturday, 4 p.m. And
on Pamplona every Sunday, 3 p.m. So, yan po ang ating usual announcement. And for our further announcement, we have NAYC this coming June. So, if you have your kids or your youths, please support them po in doing so. And also for our prayer meeting, we have blended face-to-face and online prayer meeting every Wednesday at Abelia, every other Thursday at Pili, and every other Thursday rin po at CMT. And they also have their rotations. So, also for our for our Facebook page po, it was task for me na mag-announce to please like and subscribe po sa ating YouTube channel as well as yung Facebook page po natin. Right now, we have reached an engagement of 5,000 na po. And it's a great platform for us to share the word of God through this internet. So, yan po. For NAYC, once again, we have 850 for pre-registration and on-site registration of 1,000. Hindi pa po dyan kasama ang kanilang transportation papunta sa South Cotabato, Gymnasium, and Central Cultural Center. So, again po, also, meron po ang Youth Minsan fundraising. Sa ngayon po, wala. Fundraising po na to, ang proceeds is for this team building po na gaganapin this June ng mga youth. So, if meron po kaming benta, please do support. And we know na he will. Also, the reminder kanina sa message ni Pastor is, through our troubles, trials, and difficulties that we face, we can still claim that the Lord's grace is sufficient for all of us. Good morning po. Once again, good morning, my brothers and sisters. May I invite everyone to please stand and let's sing the song, Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Come on, Cheryl, let's sing it out. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh,
sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. You're so good. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Come on, let's sing it out. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa iyong goodness sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan. May mga times, Lord, na natatakot kami dahil po sa matitinding problemang dumarating sa aming buhay. But pinuprove niyo, Lord, sa amin na kahit gaano, Lord, kadami yung problemang aming nararanasan, nandyan po kayo at tanda niyo po kaming samahan. I pray, Lord, na kung ano man, Lord, yung mga hamon namin sa aming buhay, alam po namin, Lord, na nandyan po kayo. Ang amin lang dapat gawin is paniwalaan yung kaya nyong gawin sa aming mga buhay. In times of trouble, times of fear, in times, Lord, na nalilito kami, pinapakita nyo, Lord, kung gaano kayo kabuti sa aming buhay. Lord, i-bless nyo po yung bawat isa sa amin. I-bless nyo po itong Naga, na kayo po yung magpapala sa lahat, Lord, ng buhay ng mga members. And kayo po yung magsusukli ng lahat, Lord, ng kabutihan, ng lahat, Lord, ng mga members. Kung ano yung kanilang binibigay sa inyo, alam po namin, Lord, na na-appreciate nyo po kung ano po yung aming binibigay para sa inyo. Dahil ginagawa na po namin, Lord, kung ano yung pinaka-the best para sa inyo. Lord, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. God bless at magandang umaga po sa mga. Amen. Happy Sunday, everyone. It's the last Sunday of April. So, masiinit pa po. Don't forget to hydrate yourself. Drink more water. Keep safe, mga kapatid. God bless. See you next Sunday po.